hapunan, puntahan natin ang agahan ni Tita Winnie sa iba't ibang finger foods. Tita Winnie. Oh yes, dahil finger day tayo ngayon. Atom, Anthony, maraming salamat. Pwede ba ako magkomento sa pinag-usapan ninyo? Ang payo ko lamang, stick to the issue. O, diba? Stick. Yan ang madalas nating makikita, yung mga pahabang finger food. Kasama natin ang mga estudyante mula dito sa Magsaysay Institute of Hospitality and Culinary Arts. Kung makikita nyo naman po, hindi sila masyadong prepared at hindi sila masyadong handa. Kaya napakarami po nilang pinrepare ng mga finger food. Pero ano po ba yung hors d'oeuvres na sinasabi? Finger food din ba ito? Malaman natin mula kay Chef Paolo Guevara. Umagang kay ganda, Chef. Umagang kay ganda, Miss Winnie. Ang hors d'oeuvre ay, ang ibig sabihin nito ay outside of the meal or before the meal. Okay. So bago siya umupo sa lamesa at kumain ng kanilang pagkain, they will have to eat finger foods or hors d'oeuvres. Ayun. So, yun ang parang foreign na language para sa finger food. Hors d'oeuvres, Italian, French? French. Pagkatapos, sir, ito ay kinakain. Dahil nga finger food, hindi magandang gumamit ng kubyertos. Totoo yun. So, ibig sabihin ito ay pwedeng i-serve ng nakaganyan o kaya ay pass around tapos dadamputin ng fingers. Kaso, sa mga cocktails, meron kang drink, meron kang platito. Paano ba ang tamang pagkuha ng mga finger food? Usually, kapag cocktail, ibababa mo muna yung glass mo. Jason, baba mo muna, nanginginig ka eh. Baba mo muna yan. Tapos, kumuha ka ng finger food. Yan. And then you pick up your glass again para makapunta ka sa cocktail table mo and that's the time na pwede mo na siyang kainin. Ayan. Pero dapat hindi nanginginig ang mga kamay. Hindi dapat. Maraming salamat, Chef Paolo. Maraming salamat, Jason. Kaya kung maya-maya, iba't ibang klase ng mga finger food or hors d'oeuvres ang ating ipapakita, pati ang kanilang pagpe-prepare. Dito lamang po mula sa Magsaysay Institute of Hospitality and Culinary Arts. Dito lamang sa #1